Si Isabela Montenegro ay kilala sa buong bansa bilang isang tahimik, ngunit makapangyarihang bilyonarya. Hindi siya mahilig sa kamera, bihira sa mga social event, at mas pinipiling manatili sa likod ng mga desisyong nagpapatakbo ng malalaking kumpanya. Lumaki siyang mayaman, ngunit pinalaki ng isang ina na naniniwalang ang dignidad ng tao ay hindi kailanman dapat yurakan, gaano man kalaki ang iyong pera. Sa kabilang dulo ng lungsod, namumuhay si Luna Ramirez, isang 22 taong gulang na babae na tahimik lang ang nagtatrabaho bilang tagalinis at minsang tagapagsilbi sa mga okasyong hindi niya kailanman kayang marating bilang bisita. Ulila na siya sa ama at ang ina niya ay may sakit. Araw-araw, dala niya ang bigat ng kahirapan, ngunit hindi kailanman nawala ang kanyang disente at tahimik na lakas. At naroon naman ang pamilyang De Alvero, isang kilalang mayamang angkan sa lungsod. Pinamumunuan ni Doña Celestine De Alvero, isang babaeng kilala sa tigas ng puso at paniniwalang ang pera ay kapangyarihan. Kasama niya ang anak na si Marco De Alvero, isang lalaking sanay masunod ang lahat ng gusto at walang pakialam sa damdamin ng iba. Nagtagpo ang kanilang mga landas sa isang engrandeng charity gala, isang event na sinusuportahan ni Isabela bilang pangunahing donor. Isang gabi ng kristal na chandelier, mamahaling alak at ngiting puno ng plastik na kabaitan. Si Luna ay isa sa mga empleyadong pansamantalang kinuha para sa gabing iyon. Sa gitna ng kasiyahan, isang kaguluhan ang biglang umalinggaw sa bulwagan. Napatigil ang tugtugan. Napalingon ang mga bisita. At doon, sa gitna ng marmol na sahig, nakita ni Isabela ang isang eksenang hindi niya malilimutan. Isang babaeng nakaluhod. Si Luna. Nakapulupot ang mga kamay sa harap, nanginginig ang balikat, habang si Doña Celestine ay nakatayo sa harap niya, matalim ang mga mata. Magnanakaw ka, malamig na sabi ng matanda. Wala kang karapatang humawak ng kahit ano dito. Iisauli mo ang alahas, sigaw ni Marco. O ipapakulong ka namin. Tahimik si Luna. Hindi siya umiiyak. Hindi siya nagsusumamo. Ngunit nang yumuko siya lalo, tumama sa liwanag ng chandelier ang isang lumang kwintas na suot niya, simple, hindi mamahalin sa unang tingin, ngunit may kakaibang kinang. At doon natigilan si Isabela. May kung anong humila sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na disenyo. Isang hugis na hindi niya maaaring ipagkamali. Lumapit siya, dahan-dahan, hindi nagsasalita. Lahat ay tumahimik nang maramdaman ang presensya niya. Nakatitig siya sa kwintas sa liig ni Luna. Isang alahas na matagal na niyang hinahanap. Isang alahas na akala niya inawala na sa kanyang buhay magpakailanman. Kung sa puntong ito ay nahuhulog ka na rin sa tensyon ng kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Malaking tulong iyon para mas marami pang kwentong tulad nito ang maibahagi, mga kwentong may puso, may aral, at may katotohanang kailangang marinig. Humakbang si Isabela palapit. Bakit siya nakaluhod, mahinahon ngunit matigas niyang tanong. Nagulat si Doña Celestine. Isabela, huwag ka nang makialam. Isa lang siyang empleyada na. Hindi iyon ang tanong ko, putol ni Isabela, ang boses ay mababa ngunit may bigat. Nanginginig na tumayo si Luna nang maramdaman niyang may ibang tumitingin sa kanya, hindi may paghamak, kundi may pagtataka at sakit. Anong kwento ng alahas na iyan? Tanong ni Isabela, ngayon ay direkta kay Luna. Nag-angat ng tingin si Luna. Sa nanay ko po galing. Sabi niya iyan lang daw ang naiwan ng tunay kong ama. Parang may pumutok sa dibdib ni Isabela. Ang kwintas. Ang ukit sa likod nito. Isang simbolo na siya mismo ang nagpagawa noon, dekada na ang nakalipas, bilang bahagi ng isang lihim na hindi niya kailanman nailahad sa publiko. Napahigpit ang kamao ni Isabela habang nakatitig siya sa alahas. Ramdam niya ang mga mata ng lahat, ngunit sa sandaling iyon, tila silang dalawa lang ni Luna ang nasa loob ng bulwagan. At alam mo ba, marahang tanong ni Isabela, kung ano ang nakaukit sa likod niyan? Umiling si Luna, takot at pagkalito ang nasa mukha. Dahan-dahang inabot ni Isabela ang kwintas, hindi bilang bilyonarya, kundi bilang isang babaeng hinahabol ng alaala. At sa sandaling iyon, bago pa man mabasa ng buo ang ukit, bago pa man mabuo sa isip ni Isabela ang katotohanang matagal niyang tinatakasan, nagsimula ng gumuho ang pundasyon ng pamilyang De Alvero, kahit hindi pa nila alam. Kung nais mong malaman kung ano ang nakaukit sa alahas, kung paano ito nag-ugnay sa nakaraan ni Isabela. Dahan-dahang iniangat ni Isabela ang kwintas,
ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig. Hindi niya ito binuksan agad. Parang natatakot siya sa maaaring mabasa, na baka sa sandaling iyon, tuluyan nang magbago ang lahat. Isabela, singit ni Donna Celestine, pilit pinapanatili ang dignidad, huwag mong palakihin ang eksenang ito. Isang simpleng alahas lang iyan. Ngunit hindi sumagot si Isabela. Sa halip, marahan niyang binaliktad ang kwintas. Sa likod nito, malinaw na malinaw pa rin kahit luma na ang metal, ang ukit na minsan niyang pinili ng buong puso. Para sa anak kong si Luna. Parang huminto ang oras. Nang hina ang tuhod ni Isabela, napaatras siya ng isang hakbang. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Ngunit ang mga mata niya, punang pagkabigla, pangulila, at isang sakit na matagal nang nakakulong sa dibdib niya. Ano nang ibig sabihin nito? Malamig na tanong ni Marco, bagamat may bakas na ng kaba sa boses. Hindi pa rin nagsasalita si Isabela. Nakatingin siya kay Luna, sa batang babaeng minsang ipinagkait sa kanya ng pagkakataon na mahalin, yakapin at ipagtanggol. Samantala, si Luna ay tuluyang nanghina. Ano po bang nangyayari? Mahina niyang tanong. Bakit po kayo ganyan makatingin sa akin? Lumapit si Isabela, dahan-dahan, parang takot na baka maglaho ang kaharap niya kapag huminga siya ng malalim. Ilang taon ka na? Tanong niya. 22 po. Napapikit si Isabela. 22 taon. Eksakto. 22 taon na ang nakalipas mula nang pilitin siyang pumirma sa isang kasunduang hindi niya lubos na naunawaan, isang kasunduang inihain ng pamilyang De Alvero. Biglang nag-ingay ang paligid. May mga bulungan. May mga naglalabas ng cellphone. Ramdam ni Donna Celestine na may mali na. Ano nang pakulo ito? Singhal niya. Isabela, huwag mong idamay ang pamilya namin sa kung anong emosyonal mong drama. Sa wakas, nagsalita si Isabela. Ngunit ang boses niya ay hindi galit, ito'y sugatan. 22 taon na ang nakalipas, wika niya, ako'y buntis. Bata pa. Walang asawa. At takot. Napasinghap ang mga bisita. Tumulong kayo sa akin noon, pagpapatuloy niya, nakatingin direkta kay Donna Celestine. Sabi ninyo, aayusin ninyo ang lahat. Na ang bata ay aalagaan. Na hindi ko na kailangang magpakita. Napangisi si Donna Celestine. At tinupad namin iyon. Hindi, mariing sagot ni Isabela. Tinago ninyo siya. Inagaw ninyo ang karapatan kong maging ina. Napatitig si Marco sa ina niya. Mama, ano nang sinasabi niya? Hindi agad nakasagot si Donna Celestine. Samantala, si Luna ay tuluyang napaupo sa sahig. Nanginginig ang mga kamay, nangingilid ang luha. Ibig niyo pong sabihin, bulong niya, halos hindi marinig, kayo po ang nanay ko. Lumuhod si Isabela sa harap ni Luna, ang eksaktong posisyon na ilang minuto lang ang nakalipas ay ginamit upang hamakin siya. Pabulong na sagot niya. Ako. Isang hikbi ang kumawala kay Luna. Hindi ito iyak ng tuwa. Ito'y iyak ng galit, pagkalito at sakit. Alam niyo po ba, umiiyak niyang sabi, ilang beses akong pinalayas? Ilang beses akong pinaluhod? Ilang beses akong tinawag na walang kwenta? Bumagsak ang ulo ni Isabela. Kasalanan ko, mahina niyang sabi. At hinding-hindi ko iyon itatanggi. Ngunit bago pa man makapagsalita pa si Luna, tumawa si Donna Celestine, isang pilit at mapait na tawa. Napakadrama, sabi niya. Kahit anong kwento pa iyan, wala kang ebidensya na ikaw ang ina niya. Dahan-dahang tumayo si Isabela. Mayroon, sagot niya. At hindi lang iyan. Mula sa kanyang bag. Inilabas niya ang isang folder, mga dokumentong matagal niyang inipon, mga papeles na minsang itinago ng pamilyang De Alvero. Adoption records. Bank transfers. Medical files. At higit sa lahat, dagdag niya, may mga saksi. Isa-isang pumasok sa bulwagan ang dalawang matatandang babae, mga dating kasambahay ng De Alvero na matagal nang nanahimik sa takot. Si Luna ang batang kinuha nila, nanginginig na sabi ng isa. At ipinasa sa isang pamilyang walang kakayahang tumanggi. Tuluyang gumuho ang anyo ni Donna Celestine. Hindi na ito iskandalo lamang. Isa na itong krimen. Ang mga bisita ay nagsimulang umalis, ang ilan ay nagmamadaling umiwas sa pamilyang De Alvero.
Ang dating makapangyarihang angkan ay tila unti-unting nilalamon ng sarili nilang kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng lahat, nanatiling magkatapat sina Isabela at Luna, ina at anak, parehong sugatan, parehong nangangapa. At ngayon po, mahina ngunit matapang na tanong ni Luna. Ano na po ang mangyayari? Huminga ng malalim si Isabela. Kung papayag ka, sabi niya, magsisimula tayo. Hindi perpekto. Hindi madali. Pero totoo. Hindi agad sumagot si Luna. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong minsang nanood sa kanyang kahihiyan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Isabela. Hindi ko pa po kayo kayang tawaging nanay, wika niya. Pero ayokong mag-isa. Tumango si Isabela, luha sa mata. Sapat na iyon. Sa likod nila, tahimik na kinukulong ng katotohanan ang pamilyang De Alvero, isang simula ng wakas na hindi na nila kayang takasan. At dito, sa puntong ito, mas lalong iinit ang laban, sapagkat ang katotohanang nakaukit sa alahas ay hindi lang nagbunyag ng relasyon ng mag-ina, kundi magbubukas ng mas madidilim pang lihim na magpapatumba sa isang mayamang pamilya. Hindi pa man tuluyang humupa ang ingay sa bulwagan, ramdam na ni Isabela na may paparating pang mas mabigat. Ang pagkakabunyag ng katotohanan ay parang unang pader lang na gumuho, sa likod nito, mas marami pang lihim ang nakabaon. Dinala si Luna sa isang tahimik na silid sa likod ng venue. May inalok na tubig, may nag-abot ng upuan, ngunit tila walang pumapasok sa isip niya. Nakatingin lang siya sa sahig, hawak ang kwintas na ngayon ay mas mabigat pa kaysa dati. Sa labas ng silid, hinarap ni Isabela ang mga abogadong dati kaalyado ng pamilyang De Alvero. Ngayon, iwas na ang mga mata nila. Alam nilang ang isang maling galaw ay maaaring magpabaon sa kanila, kasama ng pamilyang minsan nilang pinagsilbihan. Hindi ko kailangan ng gulo, malamig na sabi ni Isabela. Kailangan ko ng katotohanan. Lahat. Isa sa mga abogado ang naglakas loob magsalita. May mga dokumento pa. Mga transaksyon. Mga kasong tinabunan. At may mga batang tulad ni Luna. Nanigas si Isabela. Ilang bata? Hindi namin alam ang eksaktong bilang, sagot nito. Pero hindi siya nag-iisa. Sa sandaling iyon, parang muling gumuho ang mundo ni Isabela, mas mabigat pa kaysa noong una niyang nakita ang ukit sa alahas. Hindi lang pala anak niya ang nawala sa kanya. May sistema ng pananahimik, pananakot, at paglapastangan na matagal nang umiira sa likod ng marangyang pangalan ng De Alvero. Sa kabilang banda, si Donna Celestine ay hindi pa rin umaatras. Sa isang pribadong silid, kausap niya ang isang mataas na opisyal, mga tawag na pilit niyang binubuo habang unti-unting nawawala ang kontrol. Hindi ito matatapos dito, mariing sabi niya sa telepono. Hindi ako babagsak dahil lang sa isang emosyonal na eksena. Ngunit sa tono ng kausap niya, malinaw, ang mga kaalyado ay nagsisimula ng umurong. Samantala, bumalik si Isabela kay Luna. Tahimik siyang naupo sa tapat nito, walang pilit, walang tanong. Pwede po ba akong magtanong, biglang sabi ni Luna, hindi tumitingin. Sagot ni Isabela. Kung alam niyo pong may masamang nangyari noon, bakit po kayo nanahimik? Isang tanong na parang kutsilyong dahan-dahang humihiwa. Matagal bago sumagot si Isabela. Dahil natakot ako, amin niya. Dahil bata ako, mag-isa, at pinaligiran ng mga taong mas makapangyarihan kaysa sa akin. At dahil inisip kong kapag nanahimik ako, may maililigtas akong isa, ikaw. Napangiti si Luna, ngunit mapait. Pero ako po ang nawalan. Tumango si Isabela. At iyon ang kasalanang dadalhin ko habang buhay. Sa labas, nagsimulang dumating ang media. Kumalat na ang balita, hindi lang tungkol sa kahihiyan sa gala, kundi sa mas malalim na alegasyon laban sa pamilyang De Alvero. Mga kasong muling bubuksan. Mga pangalan na lalabas. Isang batang babaeng minsang pinaluhod ang naging mitsa ng lahat. Habang papalabas sila ng venue, hinawakan ni Isabela ang kamay ni Luna, hindi mahigpit, hindi mapilit. Isang paanyaya lang. Hindi pa ito tinanggap ni Luna ng buo. Ngunit hindi rin niya ito binitawan. At sa labas ng gusali, sa ilalim ng malamig na ilaw ng mga kamera at tanong ng publiko, magkatabi silang humarap sa mundo, isang bilyonarya at isang babaeng minsang inalipusta, ngayon ay parehong hinahabol ng katotohanan. Ngunit sa likod ng mga ilaw at mikropono, may mga anino pang kumikilos,
mga lihim na handang lumaban, at isang pamilyang hindi pa tapos gumanti. Dito pa lamang talaga magsisimula ang tunay na pagsubok ni Isabela at Luna, sapagkat ang alahas ay hindi lang nagbunyag ng nakaraan, kundi nagbukas ng digmaang may kapalit na mas mahal kaysa pera. Sa sumunod na mga araw, tila hindi na natulog ang lungsod. Araw-araw, laman ng balita ang pangalan ni na Isabela at Luna, kasabay ng unti-unting pagguho ng imahe ng pamilyang De Alvero. Ngunit habang abala ang publiko sa tsismis at paghuhusga, tahimik namang naghahanda si Doña Celestine sa likod ng mga kortina. Isang gabi, habang nasa isang pansamantalang tirahan si Isabela at Luna, may dumating na hindi inaasahang bisita, si Atty. Samuel Reyes, isang veteranong abogado na minsan nang tumanggi sa alok ng De Alvero dahil sa maduming trabaho, ayon sa kanya. Ngayon, siya ang kusang lumapit. Hindi lang kayo ang target, diretsong sabi ni Samuel. May plano silang gawing kriminal si Luna. Gagawa sila ng kaso, pagnanakaw o paninira, kahit ano, para ilihis ang usapan. Nanlaki ang mata ni Luna. Ako na naman? Huminga ng malalim si Isabela. Hindi na, mariing sabi niya. Hindi na siya mag-iisa. Mabilis na kumilos ang grupo. Inilabas ni Isabela ang lahat ng hawak niyang dokumento, hindi lang tungkol sa pagkawala ni Luna, kundi sa mga lihim na negosyo, shell companies, at mga kasunduan ng De Alvero na matagal nang lumalabag sa batas. Sa bawat papel na inilalatag, mas luminaw ang isang sistemang binuo para yurakan ang mahihina. Samantala, pinatawag ni Doña Celestine si Marco. Sa unang pagkakataon, wala nang yabang ang anak, pagod na ang mukha, nanginginig ang kamay. Bakit mo ito itinago sa akin? Tanong niya sa ina. May mga batang nadamay. May buhay na sinira. Ginawa ko ito para sa iyo, mariing sagot ni Doña Celestine. Para manatili tayong nasa tuktok. Pero nasa bangin na tayo, bulong ni Marco. Sa gitna ng tensyon, may isang detalye ang hindi napapansin ng lahat, ang alahas. Hindi lang pala ukit ang taglay nito. Sa loob ng clasp, may micro-engraving na nagsilbing access code sa isang lumang safety deposit box, isang kahong iniwan ng ama ni Isabela bago ito pumanaw, at matagal nang itinago ng De Alvero. Nang mabuksan ang kahon, lumabas ang mga tape recordings at sulat kamay, mga direktang utos, mga pagbabayad, at isang malinaw na pag-amin. Isang ebidensyang hindi na kayang ikubli. Habang lumalakas ang kaso, dumating ang araw ng pagdinig. Sa labas ng korte, may mga sumusuporta at may mga naninira. Sa loob, tahimik na nakaupo si Luna, hawak ang kwintas, hindi na bilang simbolo ng sakit, kundi ng katotohanan. Tumayo si Isabela sa witness stand. Hindi siya nagpakitang gilas. Inilahad niya ang lahat, ang takot, ang pananahimik, ang pagkakamali. At sa huli, humarap siya kay Luna. Hindi ko mababawi ang mga taon, sabi niya, nanginginig ang boses. Pero handa akong akuin ang lahat, para hindi na maulit sa iba. Nang tawagin si Doña Celestine, wala nang tapang ang tinig. Ang mga dokumento, ang mga saksi, ang mga recording, lahat ay nakaturo sa kanya. Ang dating makapangyarihang pamilya ay tuluyang nahubaran ng proteksyon. Pagkatapos ng pagdinig, sa isang tahimik na sulok ng korte, nagkatinginan sina Isabela at Luna. Walang yakap, walang malaking eksena, isang simpleng ngiti, puno ng pag-unawa. Hindi pa po ako handa, sabi ni Luna, tapat. Hindi kita mamadali, sagot ni Isabela. Nandito lang ako. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang ulan, parang paglilinis sa lungsod na matagal nang nababalot ng kasinungalingan. At sa bawat patak, unti-unting nahuhubog ang bagong simula para sa dalawang babaeng pinagtagpo ng isang alahas at ng katotohanang nakaukit dito. Matapos ang pag-ulan sa labas ng korte, dumaan ang mga linggong tila mas mabigat kaysa sa mga taong nagdaan. Hindi pa tapos ang laban, alam iyon ni Isabela. Ang hatol ay paparating pa lamang, at sa pagitan ng paghihintay, may mga gabi na muling bumabalik ang mga alaala, ang batang nawala, ang pamilyang tumahimik, at ang sistemang hinayaang mangyari ang lahat. Lumipat si Luna sa isang maliit na inuupahang apartment malapit sa dagat. Hindi ito marangya, ngunit may bintanang dinadaanan ng liwanag tuwing umaga. Doon siya natutong huminga ng hindi kinakabahan, natutong matulog ng hindi nangangamba na may sisigaw sa kanyang pangalan. Ngunit kahit tahimik ang paligid, may bigat pa ring nakadagan sa dibdib niya. Isang hapon, dumalaw si Isabela.
Walang bodyguard, walang driver, siya mismo ang nagmaneho. May bitbit siyang simpleng pagkain at isang sobre. Hindi ko alam kung tatanggapin mo, maingat niyang sabi, pero gusto kong ibigay. Binuksan ni Luna ang sobre. Sa loob ay isang lumang litrato, isang batang babae na may suot na kaparehong kwintas, nakangiti sa harap ng maliit na bahay sa probinsya. Sa likod, may sulat kamay, para sa aking anak, kung sakaling magkalayo man kami. Naluha si Luna. Nanay ko ito, bulong niya. Tumango si Isabela. Natagpuan ko sa mga gamit na itinago nila. Hindi nila ito nabura. Hindi nila kayang burahin ang lahat. Sa unang pagkakataon, umiyak si Luna sa harap ni Isabela, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod. Tahimik lang si Isabela, hinayaang dumaloy ang luha, hinayaang magsalita ang katahimikan. Samantala, sa kabilang dulo ng lungsod, tuluyang bumagsak ang pamilyang De Alvero. Ang mga account ay na-freeze, ang mga kaalyado ay naglaho, at ang mga dating kaibigan ay biglang walang makitang numero sa telepono. Si Marco, piniling tumestigo laban sa sariling ina, isang desisyong sumira sa kanya, ngunit nagligtas sa iba. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran, sabi niya sa korte. Hinihingi ko lang ang katotohanan. Dumating ang araw ng hatol. Puno ang korte. Tahimik ang lahat ng basahin ang desisyon, guilty sa maraming bilang ng illegal detention, obstruction of justice, at corruption. Nang marinig ang sentensya, hindi sumigaw si Doña Celestine. Umupo lamang siya, parang naupos ang lahat ng lakas sa isang iglap. Sa labas, may mga nagdiwang at may mga nanahimik. Para kay Luna, walang sigaw ng tagumpay, isang malalim na buntong hininga lang. Para kay Isabela, isang mahabang pagyuko ng ulo, tila paghingi ng tawad sa mga panahong hindi na maibabalik. Pagkalipas ng mga buwan, nagbukas si Isabela ng isang foundation, para sa mga batang nawawala, para sa mga inaping tinahimik ng kapangyarihan. Hindi niya ipinangalan sa sarili. Pinangalan niya ito sa ina ni Luna. Inanyayahan niya si Luna, hindi bilang simbolo, hindi bilang biktima, kundi bilang kasosyo. Tumanggi muna si Luna. Kailangan pa niyang buuin ang sarili. At iginalang iyon ni Isabela. Isang umaga, sa tabing dagat, sinuot ni Luna ang kwintas. Hindi na ito mabigat. Hindi na ito tanikala. Isa na lang itong alaala, ng sakit na nalampasan at ng katotohanang hindi na muling ikukubli. Lumapit si Isabela. Handa ka na ba? Ngumiti si Luna, dahan-dahan ngunit buo. Hindi pa siguro. Pero hindi na rin ako tumatakbo. Magkatabi silang tumingin sa abot tanaw. Walang pangako ng perpektong bukas, ngunit may katiyakang hindi na sila mananahimik kapag may inaapi, at doon, sa pagitan ng dagat at langit, nagsimula ang panibagong yugto, hindi ng paghihiganti, kundi ng pananagutan, hindi ng yaman, kundi ng katotohanan, hindi ng takot, kundi ng lakas na ipinanganak mula sa sugat na sa wakas ay gumaling. Lumipas pa ang mga araw, at ang tahimik na buhay na pinili ni Luna ay unti-unting napuno ng mga munting desisyong dati ikinatatakutan niyang gawin. Tinanggap niya ang imbitasyon ng foundation, hindi bilang mukha sa entablado, kundi bilang tinig sa likod ng mga pinto. Siya ang nakikinig sa mga salaysay na hindi kayang isigaw, ang humahawak ng kamay ng mga nanay na naghahanap pa rin ng sagot, ang nagbubukas ng mga kahong matagal ng isinara. Sa unang pagpupulong, pinakilala siya ni Isabela sa ilang taong pinagkakatiwalaan. Walang palakpakan, walang kamera. Ito si Luna, payak na sabi. Siya ang paalala kung bakit tayo narito. Hindi nagsalita si Luna. Tumango lamang siya, at sa katahimikang iyon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. May mga gabing bumabalik ang mga bangungot, mga pasilyong walang ilaw, mga sigaw na napuputol. Kapag nangyayari iyon, tumatawag siya kay Isabela. Hindi palaging may payo, minsan, tahimik lang silang nakikinig sa paghinga ng isa't isa. At sapat na iyon. Isang hapon, may dumating na sulat sa foundation, walang pangalan, walang return address. Sa loob ay isang pirasong papel na may nakasulat na isang linya, may alam ako. Handa na akong magsalita. May kasamang litrato, isang pinto na pamilyar sa alaala ni Luna. Nagkatinginan sila ni Isabela. Hindi ito ang laban na inaasahan nilang babalik, ngunit alam nilang darating ito balang araw. Hindi lahat ng katotohanan ay kusang lumalabas, ang iba, kailangang samahan hanggang sa liwanag. Nagplano sila ng maingat. Walang pagmamadali, walang ingay.
Nang makipagkita sila sa nagsulat, isang lalaking payat na may matang laging nagbabantay sa paligid, nanginginig ang boses nito habang nagsasalaysay. Isa siyang dating tauhan, isa sa mga nakakita, ngunit piniling manahimik. Hanggang sa hindi na niya kinaya ang bigat. Akala ko tapos na, sabi niya. Pero gabi-gabi bumabalik. Tinanggap ni Luna ang salaysay, hindi bilang hukom, kundi bilang saksi. At sa pagtanggap na iyon, may isang pader sa loob niya ang gumuho. Hindi niya kailangang maging perpekto para tumulong, kailangan lang niyang maging totoo. Dahan-dahang umusad ang mga bagong investigasyon. May mga pangalan na muling binanggit, may mga pintong muling kumatok. Hindi na ito paghihiganti, isa itong pagpapatuloy ng pananagutan. At sa bawat hakbang, may takot, ba't may kasama na ring tapang. Sa isang maliit na seremonya, binuksan ang unang community center ng foundation sa probinsya, malapit sa dagat, kung saan natutong huminga si Luna. May mga bata, may mga guro, may mga nanay na ngumiti sa kabila ng pagod. Nandoon si Isabela, tahimik sa gilid, hinayaang ang iba ang umani ng liwanag. Lumapit si Luna sa mikropono, unang beses mula nang matapos ang lahat. Hindi ako narito para ikwento ang sakit, sabi niya, bahagyang nanginginig ang tinig. Narito ako para sabihing may bukas, kahit hindi natin ito agad makita. Walang palakpakan. Ngunit may mga matang nagliwanag at may mga kamay na naghawakan. Sa pag-uwi nila, tinanong ni Isabela, natakot ka ba? Sagot ni Luna. Pero hindi na ako umatras. Ngumiti si Isabela, hindi bilang bilyonarya, kundi bilang taong natutong maghintay, at habang lumulubog ang araw, suot ni Luna ang kwintas, hindi na bilang patunay ng sakit, kundi bilang pangako. Na sa tuwing may pamilyang magtatangkang magtago ng kasinungalingan sa likod ng yaman, may mga tinig na hindi na muling tatahimik. Na ang katotohanan, kapag inalagaan, ay marunong ding maghilom, nagpatuloy ang mga araw na tila mas mabagal, ngunit mas makahulugan. Sa bawat umaga, gigising si Luna na may halong kaba at panibagong lakas. Hindi na niya hinahanap ang dating katahimikan, tinanggap niyang ang ingay ng katotohanan ay bahagi na ng kanyang buhay. At sa bawat tunog, mga yabag sa pasilyo ng foundation, mga boses sa telepono, mga liham na dumarating, alam niyang maisaysay ang lahat. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga dokumento, napansin ni Luna ang isang detalye sa lumang tala, isang petsa, isang pirma, isang simbolong inuulit. Parang pamilyar. Kinuha niya ang kwintas, hinaplos ang ukit, at doon nagtagpo ang mga alaala. Ang parehong simbolo. Hindi ito pagkakataon. Tinawagan niya si Isabela. May nakita ako, mahina niyang sabi, parang natatakot na magising ang gabi. Dumating si Isabela makalipas ang ilang minuto, walang alalay, walang sasakyan na may ilaw. Naupo sila sa sahig, pinagsama ang mga papel, pinagtagpi-tagpi ang mga piraso ng nakaraan. Unti-unting lumitaw ang mas malawak na larawan, hindi lamang iisang pamilya, hindi lamang iisang babae ang inapi. May pattern. May sistemang ginamit ang yaman para takpan ang kasalanan. At sa gitna ng lahat, ang alahas, mga pamanang ipinasa, mga simbolong ginawang panangga. Hindi sumigaw si Luna. Hindi rin umiyak. Tahimik lang siyang tumayo, huminga at nagsalita. Kung itutuloy natin ito, maraming masasaktan. Tumango si Isabela. At kung hindi, mas marami. Hindi nila minadali ang susunod na hakbang. Nakipag-ugnayan sila sa mga taong handang makinig, mga abogado na hindi nabibili, mga mamamahayag na marunong maghintay, mga komunidad na mailakas sa pagkakaisa. Hindi nila hinabol ang headline, hinabol nila ang katotohanan. May mga sandaling muntik nang bumigay si Luna. Sa tuwing may tumatawag na nagbabanta, sa tuwing may balitang pilit binabaluktot ang kwento, bumabalik ang dating takot. Ngunit nariyan si Isabela, hindi laging may sagot, ngunit laging may presensya. At sa presensyang iyon, natutong huminga muli si Luna. Isang umaga, may dumating na balita, may isa pang babaeng handang magsalita. Mas bata, mas mahina ang loob, ngunit mas buo ang tapang. Nang magkita sila, hinawakan ni Luna ang kamay nito. Hindi kita ililigtas, sabi niya. Sasamahan kita. At doon nagsimula ang pag-uga ng mga pader na matagal nang itinayo. Hindi ito isang bagsakan, isa itong serye ng maliliit na bitak, mga testigo, mga dokumento, mga kwentong hindi na mapipigil. May mga makapangyarihang pangalan ang nabanggit, may mga ngiting nawala sa mga litrato.
Sa gitna ng unos, pinili ni Luna ang isang simpleng ritual. Tuwing gabi, isinusulat niya ang isang pangungusap para sa mga hindi pa handang magsalita. Para sa sarili niyang minsang natakot. Para sa bukas na pinapangarap. Isang hapon, habang naglalakad sila ni Isabela sa lumang plaza, may lumapit na matandang babae. Tiningnan nito ang kwintas ni Luna at mumiti, hindi dahil sa alahas, kundi dahil sa liwanag sa mga mata niya. Salamat, payak na sabi. Hindi na tinanong ni Luna kung para saan. Alam niya. At sa pag-ikot ng mga araw, unti-unting nagbago ang tanawin. May mga pamilyang natutong humingi ng tawad, may mga institusyong napilitang tumingin sa salamin. Hindi perpekto ang hustisya, ngunit gumagalaw. Sa huling gabi ng linggong iyon, naupo si Luna sa balkonahe, pinagmamasdan ang lungsod. Hindi na siya nagtatago. Hindi na rin siya naghahabol. Nariyan pa rin ang takot, ngunit may kasama na itong pag-asa. At habang umiihip ang hangin, alam niyang ang kwintas ay hindi na tanikala. Isa na itong susi, para sa mga pinto na matagal nang nakasara, at sa mga tinig na handa nang marinig, dumating ang araw na hindi na kayang pigilan ang pagputok ng katotohanan. Sa isang tahimik na umaga, habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng lungsod, nakatayo si Luna sa harap ng salamin. Hindi na siya ang bilyonaryang kilala sa mga pahina ng negosyo. Siya na ngayon ang babaeng piniling humarap kahit masakit. Suot pa rin niya ang alahas, ang kwintas na minsang naging simbolo ng kapangyarihan ng isang mayamang pamilya, ngunit ngayon naging patunay ng kasalanan. Kasama niya si Isabela sa pagpasok sa gusali ng hukuman. Walang palakpakan. Walang kamera sa mukha. Ngunit ramdam sa hangin ang bigat ng sandali. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Nang magsimula ang pagdinig, tahimik ang lahat. Isa-isang lumabas ang mga dokumento. Isa-isang nagsalita ang mga tinig na matagal pinatahimik. Nang ipakita ang alahas sa harap ng hukom, ang ukit, ang petsa, ang pangalan, tila may biglang pumutol sa hininga ng buong silid. Doon unang nakita ang takot sa mukha ng mayamang pamilyang matagal nang nakaupo sa itaas. Hindi sila sumigaw. Hindi sila nagwala. Ngunit sa kanilang mga mata, malinaw ang isang bagay, hindi na nila kayang bilhin ang katahimikan. Tumayo si Luna para magsalita. Hindi siya nagtaas ng boses. Hindi siya nagbitiw ng mabibigat na salita. Simple lang. Hindi ako narito para maghiganti, sabi niya. Narito ako para tapusin ang katahimikan. Isang katahimikan ang bumalot sa silid, hindi yaong puno ng takot, kundi yaong naghihintay ng katotohanan. At sa katahimikang iyon, tuluyang gumuho ang pader na matagal nilang itinayo. Lumipas ang mga linggo. May mga balitang bumalot sa buong bansa. Mga pangalan ang nabunyag. Mga yaman ang siniyasat. Mga titulo ang nabawi. Hindi lahat ay nakulong. Hindi lahat ay lubusang naparusahan. Ngunit sapat ang liwanag para makita ng lahat ang hugis ng kasalanan. At higit sa lahat, may mga babaeng tumayo. Isa sa kanila si Mara, ang babaeng minsang pinaluhod, minsang pinahiya, minsang itinuring na walang halaga. Ngayon, nakatayo siya sa gitna ng isang maliit na entablado sa barangay hall. Hawak ang mikropono, nanginginig ang kamay ngunit matatag ang tinig. Hindi ko akalaing may makikinig, sabi niya. Pero may isang tao ang tumingin sa alahas na suot ko, at nakita niya hindi ang ginto, kundi ang sugat. Nakaupo si Luna sa likod, tahimik na nakikinig. Hindi niya hinanap ang pagkilala. Sapat na sa kanya ang makita ang pagbabago. Sa mga sumunod na buwan, ginamit ni Luna ang kanyang yaman hindi para magtayo ng mas matataas na gusali, kundi para magbukas ng mga pinto, mga legal aid center, mga ligtas na tahanan, mga programang nagbibigay lakas sa mga tinig na matagal pinatahimik. Hindi niya tinawag ang mga ito sa kanyang pangalan. Ayaw niyang maging monumento ang kabutihan. Isang gabi, habang nagkakape sila ni Isabela sa isang simpleng cafe, tinanong siya nito, may pinagsisisihan ka ba? Sandaling nag-isip si Luna. Tumingin siya sa labas, sa mga taong naglalakad, sa mga ilaw ng lungsod, sa mundong patuloy na umiikot. Matagal, sagot niya. Pero ngayon, mas malinaw na sa akin, hindi ko kailangang maging perpekto para maging tama. Umiti si Isabela. At hindi mo kailangang mag-isa. Sa huling araw ng taon, bumalik si Luna sa lumang bahay kung saan unang nakita ang alahas. Tahimik na ngayon ang lugar. Walang yabang.
Walang pananakot. Hinawakan niya ang kwintas at dahan-dahang inalis. Hindi niya ito itinapon. Hindi rin niya itinago. Ibinigay niya ito sa isang maliit na museo, hindi bilang simbolo ng kayamanan, kundi bilang paalala. Paalala na ang katotohanan kapag inukit hindi nabubura. Habang papalubog ang araw, huminga si Luna ng malalim. May takot pa rin. May lungkot pa rin. Ngunit may kapayapaan na, yaong hindi binibili, hindi ipinapamana at hindi ninanakaw. At sa isang mundong sanay sa pagyuko sa yaman, may isang bilyonaryang piniling yumuko sa katotohanan, at dahil doon, tumayo ang marami. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, mag-share, at iwan ang inyong komento.